Hello sa lahat at welcome sa EdOps DC. Sa ating espesyal na episode ngayon ay ihatid natin ang update sa panahon ngayong araw. Sinusubaybayan namin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Tropical Depression Dante habang kumikilos ito sa Philippine Sea. Sa detalyadong paliwanag na ito, susuriin natin ang forecast track. Susuriin kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong lugar. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. At tatalakayin ang posibleng epekto sa hangin, ulan at dagat, lalo na para sa mga mangingisda, naglalakbay at komunidad sa baybayin. Alas 4 ng umaga ngayong Hulyo 23, ang Tropical Depression Dante ay matatagpuan 880 kilometro silangan ng extreme northern Luzon na may koordinasyon sa 20.1 degrees hilaga, 130.4 degrees silangan. Ang hangin malapit sa sentro ay may bilis na 55 kilometro bawat oras na may pagbugso hanggang 70 kilometro bawat oras. Kumilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. At ang central na presyon nito ay 978 hectopascal. Ang saklaw ng hangin nito ay umaabot ng hanggang 300 kilometro mula sa sentro. Ibig sabihin, kahit malayo ito sa lupa, ang mga epekto nito ay mararamdaman pa rin sa malawak na lugar. Ang bagyo ay nasa ilalim pa rin ng kategorya ng tropical storm. Ngunit, batay sa pinakabagong forecast, maaari itong lumakas sa loob ng susunod na 12 oras at maging isang tropical storm. Kasalukuyang patungo sa hilagang kanluran si Dante, na nanatili sa bukas na dagat sa ngayon. Inaasahang ipagpatuloy nito ang direksyong kanyang tinatahak ngayon hanggang sa susunod na 24 na oras, papalapit sa Ryukyu Island ng Japan at East China Sea. Sa direksyong ito, malamang na lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Huwebes ng gabi, Hulyo 24, o maagang Biyernes ng umaga, Hulyo 25. Kung mananatiling paborabli ang mga kondisyon, may maliit na posibilidad na lalo itong lumakas. Posibleng umaabot sa pinakamababang antas ng severe tropical storm bago lumabas. Ngunit, kahit hindi maglandfall si Dante sa Pilipinas, ang mga hindi direktang epekto nito ay mararamdaman ng malakas. Bagamat walang tropical cyclone wind signal na kasalukuyang umiiral, pinapalakas ni Dante ang southwest monsoon o habagat, nagdadala ng pagbugso ng hangin at ulan sa ilang rehiyon. Narito ang asahan sa bawat rehiyon ngayong Hulyo 23. Malakas hanggang gale force na pagbugso sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Zambales, Bataan, hanggang Metro Manila, Visayas at bahagi ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga del Norte, Davao Oriental at Occidental. Bukas, Hulyo 24 at Biyernes, Hulyo 25, lalawak ang hangin at ulan upang sakupin ang Cordillera, Cagayan Valley at Northern Mindanao kasama ang mga lugar na nabanggit kanina. Ang mga pagbugso na ito ay maaaring maging mas madalas at matindi, lalo na sa mga bulubundukin at baybaying lugar. Maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga pag-ulan ng monsoon, lalo na sa kanlurang Luzon, Palawan at Eastern Visayas. Laging subaybayan ang inyong lokal na pag-asa advisories at maging alerto sa mga babala ng bagyo at lokal na babala ng pag-ulan. Ginugulo rin ni Dante ang mga dagat. Hanggang 3.5 metro ng malalaking alon ang inasahan sa kanlurang baybayin ng Lubang Island at 3 metro para sa bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Calamian Island. Kung ikaw ay isang mandaragat o operator ng maliit na bangka, mas mabuting iwasan ang paglalayag, lalo na sa Babuyan Island, Kalayaan Islands, Batangas, Cavite at Palawan. Kahit ang mga lugar na may 2 hanggang 2.5 metrong alon tulad ng Catanduanes, Northern Samar,
at silangang babayan ng Mindanao ay maaring magdulot ng panganib sa mga motorbangka at hindi karapat-dapat na sasakyang pandagat. Hindi ito magandang panahon para sa paglalakbay sa dagat o pangingisda sa karamihan ng kanluran at silangang baybayin. Ang Tropical Depression Dante ay isang klasikong halimbawa ng isang sistema na hindi naglandfall na nagdudulot pa rin ng epekto sa buong bansa. Bagamat hindi ito direktang tatama sa anumang probinsya, ang kakayahan nitong palakasin ang southwest monsoon ay nangangahulugang milyong-milyong Pilipino sa Luzon, Visayas at maging sa Mindanao ay apektado. Ang tunay na panganib ay nasa pagiging kampante. Dahil walang itinaas na signal ng hangin, maaring maliitin ng ilan ang sistemang ito. Tandaan, ang pinalakas na monsoon kasama ang isang katamtamang bagyo ay isang panganib na kombinasyon, lalo na sa mga mababang lugar at madaling bahain. Ang ating short-term forecast ay mananatili ang mga pag-ulan ng monsoon sa kanluran at gitnang Luzon, Metro Manila at bahagi ng Visayas sa loob ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw pa. Maaring lumakas si Dante at maging isang tropical storm mamaya lang ngayong araw na ito. Pagkatapos ay lalabas sa PAR sa Biyernes ng umaga. May mababang ngunit hindi zero na posibilidad na umaabot ito sa lakas ng severe tropical storm bago tumungo sa Japan. Ano ang susunod nating hakbang? Manatiling updated sa mga opisyal na buletin ng Pag-asa tuwing 6 na oras. Maghanda para sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at biglang pagbugso ng hangin. Iligpit ang mga kakalat na gamit. Iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay at suriin ang inyong planong pangkomunidad sa kalamidad. At yan ang aming buong pagsusuri sa Tropical Depression Dante ngayong Hulyo 23. Tandaan, manatiling may kaalaman, manatiling ligtas at huwag maliitin ang panahon. I-like at i-subscribe para sa pang-araw-araw na update ang detalyadong paliwanag. Tulungan natin ang isa't isa na maging handa, umulan man o umaraw. Hanggang sa muli, mga ka-IDOX.